Humarap na sa pagdinig ng LTFRB ang mga grupo na pabor at tutol sa petisyong dagdag pasahe sa tradisyonal na jeep at modernized units. Pero sabi ng tatlong grupo ng transportasyong 2 pisong provisional increase na lang daw ang kanilang hihilingin para makabawi man lang ang mga tsuper at operator sa pagkalugi dahil sa sunod-sunod na taas presyo ng mga produktong petrolyo. Si Sheena Torno magbabalita. Pasado alas 10 ng umaga ng Miyerkules ay sinimulan ng dinggin ng Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB ang petisyong inihain ng grupong Pasang Mazda, Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTO-DAP at Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO. Kaugnay ito sa petisyong inihain noon pang 2023 kung saan hinihiling na taasan ni 5 piso para sa minimum na pasahe at karagdagang 2 piso naman sa bawat kilometro. Ngunit habang nakabinbin pa raw ang petisyong ito, ay napagdesisyonan na nasabing grupo na 2 piso na lamang na provisional increase ang kanilang hihilingin sa LTFRB. Ito'y para kahit papaano raw ay makabawi man lang ang mga nasahanin ng transportasyon sa sunod-sunod na oil price hike. Bakit namin ganun ang ginawa? Kasi baka mamaya bumaba yung diesel, madali naming ibaba rin. So it's either kahit piso, payag na kayo? Okay na rin sa amin yon dahil para kahit papaano madagdagan ng konti na wala sa driver ay mapunan. Maghahain daw ang tatlong grupo ng supplemental petition para doon sa kanilang unang hiling na dagdag pasahe at isasama sa nasabing petisyon ang hiling na 2 pisong provisional increase. 10 araw ang hinihiling na ito mula sa LTFRB para maihain ang kanilang supplemental petition. Dati nung nag-file kami, binigyan kami ng provisional increase na piso. Kaya naging dati 12, binigyan kami ng piso kaya naging 13. Ngayon kung bibigyan kami ng piso uli, magiging 14. Sa ngayon ay umaabot daw kasi ng hanggang 200 piso ang nawawala sa kita ng bawat tsuper kada araw, kaya't napapanahon ng aprobahan ng LTFRB ang kanilang hiling. Sabi naman ng LTFRB ay posibleng sa buwan ng Abril pa madidesisyonan ang hiling ng tatlong grupo na dagdag pasahe. Kailangan daw munang pag-aralan ng LTFRB ang lahat ng panig ng mga commuter, operator at maging ng National Economic and Development Authority o NEDA. Pinag-aaralan naman po namin is may 10,000 po yan na fuel subsidy na binibigay namin which should act as a buffer doon sa pagtaas ng gasolina. So ang pinagtataka ho namin, meron na nga silang subsidy na 10,000, bakit pa ho sila kailangan mag-file ng petition? Kakailanganin po namin ng opinion din ng NEDA. Kasi po ang lahat ng ganitong pagtaas ng pamasahe ay may kaakibat ho itong inflation ho. Pagtaas ng mga bilihin, posible hong maapektuhan ng ekonomiya. Tinitignan din ng LTFRB ang iba pang petisyon ng mga grupo na nasa transportasyon. Sa kaparehong araw din kasi humarap ang grupong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines o FEDJODAP sa pagdinig para bawiin ang naunang petisyon na pumapabor sa taas pasahe. Naintindihan natin ngayon yung hirap na dinadanas ng ating mamamayan. Meron tayong food crisis, political crisis tayo. Ito po yung naisip namin na i-atras yung hiling namin na dagdag pamasahe. Sa ngayon po, talagang nararamdaman pa naman namin. Kaya lang, yun nga, inuuna natin yung kapakanan ng mamamayan. Natitiis pa naman namin sa ngayon. Pero sa oras daw na tumaas pa ang presyo ng mga produktong petrolyo, ay posibleng maghahain sila ulit ng taas pasahe. Kung ang Liga ng mga Transportasyon at Operators sa Pilipinas o LTOP naman ang tanungin, ay tutol sila sa hiling ng taas pasahe ng grupong Pasang Mazda, ALTO-DAP at ACTO. Paliwanag ng LTOP, hindi raw kasi ito ang solusyon sa kinakaharap na problema ng sektor. Ang aking air condition na jeep sa Makati, ang pamasahe namin dahil 15 pesos ang nakadeklara, ginawa namin na 13 pesos, parang mabuhay lang kami. Bakit? Yung aming rota ng air condition na jeep sa Makati, tinambakan ng mga bus. Mas makabubuti raw na tingnan ng gobyerno ang pagtanggal ng buwis sa langista siyang pangunay nagpapataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Bawasan ang bayad sa multa sa ilalim ng Joint Administrative Order na binuo ng Transportation Department na ginagamit na gatasan ng ilang traffic enforcer na mga nasa pampublikong sasakyan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.